Hindi natin alam kung ano bang reason bakit parang pupuntahan na naman daw yung yung bahay ni Pulong. Ano ba hahanapin niyo diyan? Andiyan dyan ba yung mali-maliit ang pera? Andiyan dyan ba yung 805 billion na ninakaw ng mga taga-gobyerno, mga congressman? Congressman man si Pulong, pero hindi naman siya kasama sa mali-maliit ang pera. Wala naman siya dun sa testimonya nung 18 ex-military. Yung 18 18 Marines na tinatawag nila, wala naman yung pangalan niya dun. Bakit yung mga pangalan ng mga tao na nandoon sa 18 Marines, bakit hindi nyo tingnan yung mga bahay nila, tingnan yung mga kayamanan nila, tingnan yung mga bakuran nila, baka sakali yung mga malita nandiyan pa. Bakit? Si Pulong, hahalugugin daw yung bahay niya. Ano nga hanapin niyo dun? Hindi natin maintindihan, di ba? Kasi nakita ko lang din sa post ni Boss Mil. Mayroon daw tapos nagka-camp na din daw yung mga tao doon dahil nga binabantayan nila. Kasi nangyari yan nung panahon nung habang nandoon kami sa Davao, no, may siege, hindi ba? Nangyari yan doon sa bahay daw ni Pangulong Duterte, i-raid daw yung bahay niya. Tapos, nag-camp yung mga tao doon. Ang dami mga tao doon, no? Tapos nagpunta lahat ng tao doon, nag-vlog, lahat nga naging vlogger dahil doon. So nagpunta lahat doon. So ngayon nandiyan naman daw sa bahay ni Pulong yung mga vlogger nag-aabang dahil nga meron daw silang intel. Ewan ko saan galing intel. May intel daw sila na hahalughugin daw yung bahay. Wala talaga kayong kayo talaga mga taga-gobyerno, wala na kayong pinipiling panahon. Oras ngayon para mag-ayuno, gagawa na naman kayong kasamaan. Oras ngayon para mag-nilay-nilay, gagawa na naman kayo ng kademonyoan. Hindi porket mahuhuli si Panginoong Jesus ng Huwebes ba Biyernes? O Huwebes siya nahuli, hindi naman ibig sabihin nahuli siya ng Huwebes. Pagdating ng Biyernes, na ipapako siya sa krus, ibig sabihin wala siya, hindi niya na kayo nakikita, hoy. Naka-record dyan, may CCTV si Jesus. Nakatutok yan sa inyo. Lahat ng mga ginagawa niyong kasalanan kahit ipinako siya sa krus ng Biyernes at wala siya ng buong Sabado, naka-record. Sa muling pagkabuhay niyan, on the third day, sa linggo, pagbuhay niya ng linggo, titingnan niya yung CCTV, makikita yung mga ginawa ninyo. Kala niyo makakalusot kayo? Hindi kayo makakalusot, ha? Tigilan niyo yung mga ginagawa ninyo. Pakinggan natin yung statement ni Pulong Duterte patungkol dyan sa paghahalughog daw sa kanyang tahanan. Aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Yes. Pero pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila or nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Ito, kisay mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, kung saan ko kasabot, bibisita, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger na tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Ako, sino kaya yung matibay na yan? Matibay ang mukha niya na. Sino ba yan? Yan ba yung taga-NBI? Si Matibag ba yun? Matibag yun. Hindi naman matibay yun eh. I assume hindi ko alam eh. Pero ang alam ko kasi, yung taga-NBI na yan, yung NBI director ngayon, yung pumalit kay, mabait yung pinalitan niya eh. Tsaka yung pinalitan niya. Kasi sa pagkakaalam ko, si Judge Santiago, isa sa mga reason bakit yan tinanggal, dahil syempre huwis yan, judge yan. Ayaw niyan gumawa ng mga bagay na illegal. Ayaw niya nang gumawa ng mga bagay na wala sa proseso. Kasi huwis yan. Siyempre masisira naman yung reputasyon niya. Tagal-tagal niyang pinangalagaan yung reputasyon niya, masisira lang dahil sa utos ng mga abnormal na itong mga amo niya. So ngayon pinalitan siya. Yung pumalit sa kanya okay man din. Kasi nung nagpunta si Sir Jack diyan sa NBI, 'di ba? Merong siyang kaso.
maayos naman daw yung pagtanggap sa kanya, sinabihan lang daw siya na wag sa susunod mag-iingat ka sa mga ipopost mo ha. Wag bara-bara kasi abala yan, kaso yan. So mahirap yan pagka ganyan. O so since ano ka naman, apologetic ka naman, hindi ka umamin pero you apologized. Maayos naman ang pumunta ka naman dito, maayos naman yung pagpunta mo rito. So parang binigyan na lang siya ng verbal warning. Pagkatapos nun, pinalitan yung ano na yun. Yung director na yun. Tapos, yung pumalit sa director na yun, ang unang-una niyang ginawa, kinasuhan si Sir Jack. Oo. So, dito mo talaga alam, dito mo talaga makikita na itong mga nilalagay nila sa posisyon, ginagamit talaga nila. Wini-weaponize talaga nila yung mga ahensya to go after yung mga bumabatikos sa kanila. So kung yun yung tao na binabanggit nito ni Congressman Pulong, yung si Matibag ng NBI, magkakaroon ba sila ng search warrant kung walang kung hindi pinapahintulot ng korte? Di ba usually pag may search warrant, dapat mayroong pirma yan ng judge? Hindi ka pwedeng magkaroon ng mga ganyang warrant hanggat walang kasong isinasampa sa'yo, di ba? Kasi si Pulong, wala naman siyang alam na kaso. So kung ang nag-initiate nito, according to him kung ang intel niya ang nag-initiate nito, NBI, bakit? Bakit NBI? Katulad yan, kapag ang NBI nagkakandak sila ng investigation, wala silang wala silang anong tawag doon? Wala silang contempt powers. So ibig sabihin, halimbawa ako, pinatawag ako sa NBI, tapos hindi ako nagpunta sa NBI, hindi ako nag-cooperate sa investigation nila, nagbigay ako ng valid reason, bakit hindi ako pupunta? Hindi nila ako pwedeng i-arestuhin. Oo, kasi according doon sa mga natanong natin, kasi nga yung nangyari nga kay Sir Jack, tinanong nga si Sir Jack, bakit ka nagpunta doon, Sir Jack? Tapos wala ka pang kasamang abogado. Kasi inimbitahan ako, pwede sila mag-imbestiga, pwede sila mag-imbita, pero wala silang contempt powers. Hindi ka nila pwedeng kung hindi ka magpunta ipakukulong ka, hindi naman sila Senado at saka Kongreso na mayroong contempt powers kapag nag-i-investigate sila in aid of legislation. Sila mag-iimbestiga lang sila din kung ano yung magiging investigasyon nila. Hindi ka umatin sa investigasyon nila, hindi pwede silang magsampa ng kaso sa iyo. Katulad noon, nagsampa sila ng kaso kay Sir Jack, nagpunta na si Sir Jack doon pero nagsampas pa rin sila ng kaso, di ba? So ngayon, kung mayroon man reklamo, let's say for example sa NBI, may ini-investigate ang NBI kay Pulong. Ang tanong, ano yun? At saka kailangan alam nung tao na nung party, lalong-lalo na noong mga legal team na itong tao na ito na pupuntahan ninyo, kailangan alam niya yung reason na nagpunta kayo ron, pupunta kayo ron. At saka kailangan alam nila kung ano yung hinahanap nyo ron. Kasi kung mamaya niyan, punta kayo ron tapos surprise na naman yung hahanapin nyo. Hindi pwede yun. Baka mamaya tumira kayo dyan 16 days ha. Oo, maliit lang yung bahay ni Kong Pulong. Hindi katulad yan ng bahay nung compound ng Kingdom of Jesus Christ. 3,000 square meters yata yun. Napakalaki nun. Nagkasya kayo dyan. Diyan kay Pulong, baka dyan kayo manirahan ha. Ano na yun? Paglabag na sa sa kapangyarihan niya. Ano pa masasabi ni Pulong? Alam mo naman to si Presidente Rudy. Pag-imbestiga, sa corruption ng tao yun. Pero mabigat yun kung si Matibag yun Hindi ko sure kung si Matibag yun. Pero kung yung si Matibag, ibig bang sabihin ni Pulong, korap yan? Naku po. Wag naman sana. Nasa NBI siya medyo critical yung posisyon tapos korap, di ba? Well, sabi ni Pulong yan hindi ko alam. At saka hindi rin ako sure kung si Matibag yan. Pero matibay ewan ko. Erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita. Pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. Kanya. Ako po, sino yung palakang smuggler? Ang palaka ka na nga, smuggler ka pa? Kumukuha ka pa ng maleta, ang kapal ng mukha mong palaka ka. Mantakin mo, smuggler ka na. Konektado ka na sa mga smuggler, pati daw kapatid mo smuggler na. Di umano. Tapos, tumatanggap ka pa ng maleta. Tigas ng mukha mo, hindi ka naman binoto ng taong bayan, kasama ka sa korupsyon. Lakas Ay ko nga sa inyo Delikado talaga si Satanas. Delikado si Satanas. Palagay ko naka-PIP si Satanas. Ano may PIP? Sa mga kumpanya, sino dito yung mga nagtatrabaho sa mga corporation? Mga corporate people dito. PIP. Personal Improvement Plan. Naka-PIP yan, naka-bell curve yan. Siguro si si Lucifer. Ina-assess siguro ng management ng impyerno kung si Lucifer siya pa rin ang pinakamasamang nilalang sa buong universe.
Oo, kasi may pumapalit na sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, kapag itong mag-asawa na to, si Palaka at saka si Kalapate. Si Kalapate yung asawa niya mukhang putuyot na kalapati na. Kapag yan dalawa na yan, namatay yan, magiging ano yan, hari at reyna yan ng impyerno. Oo, sa sobrang sama ng ugali ng dalawa yan, sama na ng ugali ang papangit pa. Grabe. Sabi ko nga sa inyo si Lucifer, yun, kinukwento ko nga nung nakaraan, si Lucifer bumait sa kanila eh. Nung inassess, nung tinimbang sila, pagdating sa kademonyuhan, putya, ang gaan ni Satanas. Sobrang bigat ng mga kademonyo na ginagawa ni Palaka tsaka ni Kalapate. Walang hiya kayo, hindi kayo huminto, ha? O ano pa yung masasabi? Grabe, no? Palaka, maleta, smuggler, sobra naman to si Pulong. Yan, kabalo ka, Bin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuuna na tong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Wagi, walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kita naon. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, hulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Yun yung sinasabi ni Pulong, ha? Hindi nyo nanintindihan, Bisaya kasi. Sabi niya, medyo nadidismaya din siya ng bahagya sa mga tao kasi parang pinababayaan na lang ng mga tao yung araw-araw na pagnanakaw. We are talking about trillions of pesos. If you're gonna compute yung budget ng DPWH from 2022 or 2023 na lang up to 2025, trillions of pesos po yan. Pera nyo yan. Trillions of pesos. Yung trillions of pesos na yan, dapat apunta yan sa education, pandagdag ng mga classroom siguro, buildings, or at least pangbayad sa mga matrikula ng mga estudyante. Pangalawa, pwede siyang pangdagdag ng mga kama sa mga sa mga ospital, pambayad sa mga dialysis ng mga Pilipino na wala nang kidney, may mga kidney failure. Tapos yung mga sa heart center, may mga matatanda dyan na may mga sakit sa puso, pambayad na sana yan sa kanilang hospitalization. At kung ano-ano pa mga pwedeng paglagyan ng trilyon-trilyon na pera na yan. Sana kung napunta yan sa serbisyo, sa walang sinabi yung mga Cambodia, Vietnam, kung ano mga bansa sa paligid natin, walang sinabi sa atin. Pero masyado tayong nananahimik na araw-araw ninanakawan tayo ng mga yan. Hindi tayo umiimik. Tapos ang lagi natin sinasabi, bawi na lang tayo sa eleksyon, bawi na lang sa eleksyon. Tapos pagdating ng eleksyon, pupunta yung congressman ulul. Magbibigay ng dilata, magbibigay ng barya. Tapos iboboto na. Tangina, alam naman nilang magnanakaw. Alam niyo yun, hindi ko rin talaga maintindihan. Tapos papangakuan na naman, anak ni ganito, anak ni ganyan, artista. Tapos, putsaya, mananalo na naman. Yun yung sinasabi dito ni Pulong na parang tayo rin ang gumagawa nito sa sarili natin. If there's, unang-unang dapat sisihin tayo pagdating dito kay Bongbong Marcos. Tayo yung unang-unang kayo. Ako hindi ko mabinoto yung ulul na yan. Kayo ang dapat unang sisihin talaga because you gave him the opportunity to do this to you. Kasi kung hindi nyo sana, kung nakinig lang kayo kay Tatay Digong sana noon, hindi sana tayo nagkaganito. Kaya lang, siyempre sisino naman niya kay Inday kasi kaya lamang kami sumuporta dahil kay Inday. Kaya nga, yun na yung baguhin natin na sumusuporta tayo dahil dahil ini-endorse sila ng mga gusto nating politiko. Why not yung gusto nating politiko, iboto natin. Halimbawa si Inday, binoto natin. O iboto natin si Inday. Tapos biglang nagkaroon siya ng mga senador. O tapos yung sa mga senador niya, meron kang hindi kursunada. O pwede mo namang hindi iboto yun. Tama? Di ba? Iboto mo lang yung gusto mong kandidato. Basta importante na gawa mo yung due diligence mo. Yung napag-aralan mo lahat ng mga background nitong mga tumatakbo na ito. And kung feeling mo, itong tao na to, ginagamit lang ang Duterte, edi wag mong iboto. That's democracy. Pero ang pinaka-masaklap kasi is yung hypocrisy na nagdi-disguise as democracy. Magboboto tayo. Tapos, putya, dahil binigyan tayo ng pera, binigyan tayo ng ayuda, pagkatapos nanakawan tayo, tapos magrereklamo na naman tayo. Di ba? Hindi ako, I don't like to sound like na naninermo na. Sinasabi ko lang na, if we really want change, sabi nga ni Michael Jackson, if you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Ikaw, isip mo yan, pati si Michael Jackson, na-quote pa natin. Hindi, totoo yan. Tingnan mo yung sarili mo, tapos tingnan mo kung karapat-dapat ka ba doon sa mga gusto mong mangyari. At para magkaroon ka ng magandang bahay, tingnan mo muna yung sarili mo. Karapat-dapat ka ba magkaroon ng magandang bahay? Ginagawa mo ba lahat ng mga makakaya mo para magkaroon ka ng magandang bahay? Para sa magkaroon ka ng magandang Pilipinas, ikaw ba bilang isang botante, nagawa mo ba yung yung dapat mong gawin para, alam mo yun, napag-aralan mo ba yung mga ibinoto mo? Yun yung sinasabi ni Pulong dito, Bisaya yun, tinagalog ko, di ba? Saan ka pa? Mo na'y sakit niya.
Pero alam mo, Alvin, ang paano ba 'to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, kainan, mag-search siguro. So, bisita ko Ganun siguro, sir. murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, ana, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue ug sa mga abogado nga ni appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao. Pailad ro na namong kaso disbarbet pag-abot sa panahon. Ana ra na bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga paryentes Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Mao ra dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Yari, yung mga ginamos doon, mga bagoong. Alam mo, ito yung mga taong walang kinakatakot, walang ay tinatago. Pero yun nga yung nakakapagtaka kasi sa mga nasa gobyerno na if you are really, kasi tinan mo, ano ba yung purpose? Bakit mo bibisitahin si Pulong? Ano ba yung purpose? Bakit mo bibisitahin basta yung mga properties nila? Dahil kritiko sila? May ninakaw ba sila? Kung may ninakaw sila, mag-file kayo ng kaso. Pero kung hahalugugin nyo yung bahay nila, para saan? Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.